Magandang araw, kamusta ka? Alam kong nasasabi ka ng magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan, kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Airy. Sino kaya ito na tinaguriang ama ng Rebolusyong Pilipino at supremo ng KKK? Kung ang sagot mo ay B, Andres Bonifacio, tama ka. E ano naman ang buong pangalan ng KKK? Pag-isipang mabuti. Kung ang sagot mo ay kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, tama ka. Pero sino nga ba si Andres Bonifacio? Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila, kina Catalina de Castro at Santiago Bonifacio. Ngunit pinaampon siya sa edad na 14. 6 silang magkakapatid at siya ang panganay. Siya ay kinilala bilang si Supremo. Itinigil niya ang pag-aaral sa eskwelahan para mapunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, pero hindi ito hadlang para ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nag-aral siya ng kanyang sarili gamit ang mga libro. Ang unang naging kasintahan ni Supremo ay si Monica na kanyang kapitbahay noon sa Palomar. Pinakasalan niya ito ngunit pumanaw siya dahil sa sakit na leprosy. Pagdating ng 1892, nakilala niya ang 18 taong gulang na dalaga na si Gregoria de Jesus. Pinakilala siya ng kaibigan niyang si Teodoro Plata dahil sila ay magpinsan. Noong taon rin na iyon, sumali si Supremo sa La Liga Filipina na pinamumunuan ni Jose Rizal. Layunin ng organisasyon na ito na manawagan sa gobyerno para sa bagong reformang pampolitikal. Hindi nagtagal, nawala din ito matapos ipadakip si Rizal patungong dapitan. Binuhay nila Supremo at Apolinario Mabini ang organisasyon at kasabay din nito ang pagbuo ng Katipunan, ang organisasyon ng pagkilos na tago sa publiko. Isa siya sa mga bumuo ng Katipunan. Layunin nito na kalabanin ang mga Espanyol para sa kalayaan. Bago ang gabi ng paglusob, ang Katipunan ay ginawa niyang gobyerno at tinawag itong Haring Bayang Katagalugan at siya ang Pangulo. Ang tawag sa mga tao ay Tagalog na ibig sabihin ay taga-ilog na tumutukoy sa mga taong mahilig manirahan sa tabi ng ilog. Bagay na hindi maitatanggi para sa mga taong ipinanganak sa bayang ito. Nanalo ang Katipunan at halos nakamit na ang kalayaan. Pagdating ng taong 1897, ginanap ang Tejeros Convention noong March 22, isa itong halalan noon. Si Supremo ay nakakuha ng pangalawang pinakamataas na boto. Iminungkahi siyang iluklok bilang vice-presidente. Ngunit walang sumuporta dito. Tinuloy ang botohan at nanalo si Mariano Trigo. Sa botohang ito, si Supremo ang pinakahuling na iboto bilang direktor ng Kagawarang Interior. Ngunit ito ay pinigilan ni Daniel Tirona dahil kinakailangan ng lawyer's diploma ang sino mang maluluklok sa posisyong ito. Labis na nagalit si Supremo at tinutukan ng baril si Tirona. Ngunit pinigilan siya ni Artemio Ricarte. Sinabi ni Supremo na dapat ay humingi ng tawad si Tirona pero ito ay tumanggi. Sa galit niya, sinabi niya na ang napag-usapan dito ay walang bisa at walang kabuluhan. Pagkatapos nito ay saka siya umalis sa kwartong iyon. Noong buwan ng Marso, naluklok si Aguinaldo sa pagkapangulo at halos lahat ng mga sumuporta kay Supremo ay lumipat kay Aguinaldo. Noong buwan din na iyon ay pinautos niya ang pag-aresto kay Supremo matapos matanggap ang isang liham na nagsasabing sinunog niya ang isang baryo sa Indang. Ang magkakapatid na Bonifacio kasama sa Supremo ay hinatulan noong May 5.
sa mga isinampang kaso ng panunulsol laban sa gobyerno o sedisyon at pananaksil o treason. Sila ay nakatakdang bitayin pero binago ito ni Aguinaldo at sinabing dakpin na lamang sila sa malayong lugar. Ngunit siya ay nakumbinsi na gawin itong bitay ang hatol ni Pio del Pilar at Mariano Norel, alang-alang sa pagkakaisa ng bayan. At noong May 10, binitay ang magkakapatid sa pamamagitan ng pagputok ng baril sa kanilang ulo. Ginawa ito sa kabundukan ng Maragondon. Itinuring na misteryoso ang kanyang pagkamatay sapagkat ayon sa librong Revolt of the Masses ng historiador na si Teodoro Agoncillo, mayroong mga taong pinagbili ng bantayan ang magkapatid na Bonifacio, ngunit pagbaba nila ay damit na lang ang dala. At may mga labi ng isang tao ang nakuha at kinumpirma ito na kay Supremo, ayon kay Esperidiona na kapatid ni Supremo. Pero wala pa rin kasiguraduhan kung sa kanya nga ba ito o hindi. Pero sa kabila nito, pinagpatuloy nila Emilio Jacinto at Macario Sakay ang katipunan at hindi kinilala ang gobyernong pinamumunuan ni Aguinaldo. Kaya ngayong araw ni Andres Bonifacio, huwag nating kalimutan ang kanyang mga naging ambag para sa ating bayan at kasaysayan. Ipinaglaban niya tayo at sinakripisyo ang sarili laban sa kasamaan. Ginawa niya ito para sa pagmamahal sa ating bayan. A gentle reminder from Erie Perennials na hindi lamang oras ang ginintuan, kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in to our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our History with Erie.